Okay. Good morning again. Sa aton nga diri sa buong nga aga, may opportunity kita dawat na magpadayon sa pagpanday sa huna-huna ni Ginoong Jesus. And mugini atong pasalamatan sa Ginoo na every time na gina-extend niya atong nakakinabuhi, may asang opportunity for us to invest something with eternal value. So this morning, mapadayon kita sa ato na lesson regarding sa geographical location or geographical will sa Ginoo. And i-touch natin ang topic regarding sa decryption. I-decrypt natin ang Hebrews chapter 11 verse 1. Pamalanduan natin na ng word na faith para na in case dalatas ang Ginoo sa kung diin man na lugar, kung kita sa chance na makapumati sa ibang mga magtutulyo, you can be able to spot on kung ano niya din na istorya, kung iniba siya haong sa pulong sa Ginoo. So, sa atong pagsugod, tungkol kay hindi ako ang may-ari sa authority, gamiton lamang ako ng mga bakbak sa pagsugi sa atong natumasubong, pinaagi sa atong Sunday school, sulit sa pulong sa Ginoo. Ang final din ng authority wala sa iban kundi ang Holy Spirit. Last Sunday, ang tugin tako ang lesson sa face to faith. Ang trabaho sa Banal na Espiritu is to bear witness. He will promote praise and thanksgiving. Siya mga liyo po sa ato. He will intercede for us. He will lead and guide us. He will teach us all the truth and nothing but the truth, so that it gives us freedom. Freedom in the sense na may kita sa choices. And then He inspires us to manifest the character of Christ, and He inspires us also to emulate the gift that He had given in us. So, sinaaga, panahon nato ng ilang word anay na faith, tungkol kay damo sang wala na kayo insindi sini. Just get ready with your notebooks and your ballpens kay sulat na kung ang lima kategory sa word of faith sa Greek texts. So, it's my prayer that you also memorize it. Kay sa tiyon na inyo na siya ma-memorize, mahimugin na inyo siya ng sandata. Sa panahon na nagpamati kita, and then we have the content already sa mind ni Jesus Christ. Sa sining mga topic, may intindihan natin kung anong pagpaintindi sa sinang mga words every time na mabasahan natin sa ating mga scriptures. So, as your human teacher, ang atong didinhimot sini is we had invested our time to get the details, and so that when we are dispatched by the Lord, we have the capacity, or I have the capacity to somehow share it with you. And sa inyo na kami actually ang mag-meditate man sini. So it's not my work to metabolize it para sa inyo na personal accommodation of the word, kundi kami mismo ang huna-huna sini. And through the process of your paghuna-huna, pagbansay, ipakita sa inyo sa Holy Spirit ang mga kamaturan to be consistent in the word, may arasang sense, and then we can relate this sa ating individual lives. I can relate, you can relate, especially kaya ginistoryahan natin ang Christian way of living, makuha natin ang practicality of the mind of Christ para i-apply natin sa ating mga isip kinabuhi. So as we begin, duko kita rin sa ating mga ulo as I will lead you a moment of our opening prayer sa ating Sunday school. Pray kita. Dalay din din ang may sa ginatag mo sa mga kinabuhi. Mayroon pa kami sa higayon today. Sisit na investigate your words. Maghahatag ini siya liwat sa amon sa landag. Pinagisin kung amon siya i-embrace. Mahulog ini siya na mabutang sa military fortress or sa garrison in our soul, our inner capacity, our innermost being, our will, our intention, ang
character that we get from the mind of Jesus Christ. Hindi sa ang daan yung kinaiya, because even the Apostle Paul have to remind us that we need to consider ourselves to be dead in Adam and alive in the Lord Jesus Christ. So, importante siya na maintindihan namin ang gutlo sa mga pulo. Ang gutlo, may ara kami isang huguton. We have something to take in from what we have studied kahapon, karon sa mga umaabot. So, ang principle na may ara kami sa moral responsibility, moral obligation in our daily walk na wala sa iba kundi ang pagtuon. Huwag kay imperative ang ginhatag ni Pablo regarding sa inyong na study. So, kailangan lang mo siya na hatagin isang husay. Okay, pang-realize na sa imong mga kanakan who have been constantly attending the Sunday school and who have been also constantly listening sa aming mga lessons sa broadcast using technological advancement. So again, thank you once again for opportunity. And before I close, I wanted to pray also for those who have planned to come here. May your traveling mercies be upon them. Paupo namin sila later sa aming manapagkalay sa panimbahan sila at as we fulfill the highest form of worship today, which is of course to investigate your words and accommodate this into our individual lives. And also we wanted to take a special prayer for the people who are now being affected by the typhoon. It's my prayer, Father, that your protection, your divine intervention, this is actually the loneliest moment possible for those who have been recollecting in their thoughts if naabay Ginoo or naabay somebody na magpatunga sa kinabuhi sa tao. And it's my prayer na that person would somehow realize na through your intervention, hatagan sa husay kag pangitaon ng inyong presensya. Because as what Jeremiah had said, those who will seek you will find you if they seek you with all their hearts sa ilang mga pang-isip. So, salamat din Lord. May harap kami sa opportunity na magpapanday sa muna ni Kristo kami na aga. Dahil namin sa imo ang dumugag himaya sa matangis na pangalan ng Ginoong Jesus. Amen. Okay. Balikong taanay because we are going to decrypt in Hebrews chapter 11 verse 1. So if you have your Bibles with you, just follow me silently. Basahan ko ang ina text. Kaya hatagan natin sa kategorya ang pagtuon sa sinang word na faith. So in Hebrews chapter 11 verse 1, siling ni Pablo, because I believe this is Paul writing the book para sa mga Jew. Siling niya, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So kung mag-Israel kita sa word na, sa sinang word na faith, may ara saan kailangan din kayo consider. Because ang inhimo sa English translators, ang ining word na faith, isa lang pag-intindi. Kaya muna siyang na-carry on natin sa ating panahon subong. Kung makabasa kita sa word na faith, kag sa atong rendition sa Cebuano, pagtuo sa Ilonggo, pagtuo man niya po, no? Okay. Pagtuo sa Ilonggo, pagtuo gihapon sa Cebuano. Pero bantayan ninyo na ang ilang nga word, wala man na siya nagalin sa English text. So, muli atong himuon subong, tunan natin ang ining word na faith, kag ang iyang parts of speech, para maintindihan din natin kung ano ang pag-interpret sa scriptures from the time when it was written. So, balikon ko, importante na ma-decrypt natin ang ining word na faith. At sa inyong mga Bible, inyong mga notebooks, I hope you'll be writing this one, kaya importante ini siya na topic. Ang word of faith actually is may aral siya sa 5
kakategorya. Kaya isa-isawa natin siningaaga. In the Greek, ang unang word sa faith is pistio. Kaya ini pistio word, this is actually, ang parts of speech niya is verb. Ano itong verb? Action word. Okay? So this is actually Greek 101. Basic. So balik kita sa basic. So pag silin na pistio, that's verb. And it's, ang iyang definition, believe, to trust. This is usual na itong ginagamit. So every time you see the word faith, abi naton, amo na siya always verb. But it's not. Okay, majority sa mga scriptures, every time na maghambal si Pablo sa word na faith, it's not verb, it's noun. Pero mas may mali ma-orient kita sa mga words for us to realize na, ay, hindi siya mao ang interpretation. Because again, you have to interpret the scriptures from the time that it was written. Unsa ang gigamit nga pulong dito. Dili man to pagtuo, pagtulunan man to ang gigamit. Supposedly ang transliteration. So that's again, number 1, faith, pistio, verb, believe or trust. Number 2, pistikos. And this word na pistikos, this time it's adjective. Basic tanay. Pag magsilita na adjective, ang maniputan sa inyo naman na una. It answers the question about when, how, to what extent, and where. Will. Balik ito sa basic parang masabtan din na to. So pag ingon na adjective, it answers the question when, how, to what extent, and where. So that's adjective. And naghahambaling siya sa word na pure or purity. So may duwa na kita na nabalaan na word. Next word. Number 3. Pistis. And gusto na akong natutukang sa sining word because every time, majority of my study, every time I see the word faith, it's pistis. It's not verb, it's not adjective, but it's noun. Okay, the word pistis is actually noun. Pag magsiling ka nga noun, names of places, things, ideas, concepts, amo nang papaintindi sa noun. Proper noun, improper noun, common noun. Alright? So, the word pistis is actually a noun word. And it speaks about doctrines. Pag magsiling na doctrines or Bible doctrine, dugangan na lang natin that is resident in our soul. Ano ang mga doktrina ang tibibing na nagsalot na sa ato na huna-huna? And that's what we call pistis. Kaya in Hebrews chapter 11 verse 1, by faith, that's Bible doctrine, that is resident in our soul. Makita nyo na karon, kaya kung i-decrypt natin na siya, makikita nyo ang beauty sa sinana text. So, Bible doctrine that's resident in our soul. That's the word pistis. And then number 4, the word pistos. Kag ining pistos, again, hindi na siya noun, is adjective. Balik sa atin na lesson na ang adjective is nag-answer na sa question about when, how, to what extent, and where. That's adjective. And ang iya na definition is faithful or trustworthy. Sorry, gagmay na ang sulat. Alright? So may 4 na kakategorya sang faith na atong gitanaw. Pistio,
which means believe. Pistikos, which means an adjective, purity or pure. Number 3, pistis. And it's a noun word. And it speaks about Bible doctrine that's resident already in our soul. PDRS. And the number 4, pistos. Pag inang pistos is, again, another word, this is actually parts of speech na adjective. And it means faithful or trustworthy. That's why, balik kita dito sa story, nang hambagit ni Aristotle kay Alexander the Great, if you wanted to conquer lands, you have to be accurate in your language. Di mo pwede na ang imuhang sundalo, i-dispatch mo dito, tapos ang iyahang language is Medes. You have to teach that soldier who has this loyalty sa imo na empire to know the Greek language. That's why in a short span of time, daghan kay siya og nasod na na-invade. It's because accurate ang iyahang language. Kung isa ang sugo ni Commanding-in-Chief ni Alexander the Great to the ground level, very accurate ang pag-execute sa command. So it's the same thing sa spiritual life. Kung naghatag si Pablo o accurate idea by using language, koine Greek, ato yung hinunoon, hinumduman dyan nato that in our grounds today, especially in our day-to-day living, pag na-capture nato ang exact words, mas tinaw ang ato ang pag-execute sa kanang bitaw din na faith sa Hebrews chapter 11 verse 1. And then finally, number 5. Dili na lang natin sulat, number 5. That's pistoo. And pistoo is actually verb. Kasi itong verb, action word. Pistoo meaning, I will train you to be faithful. So, walang meaning sa pistoo. Ug mao niya ang tudlo sa ato sa balaan na espiritu, in His bearing witness, as He promotes praise and thanksgiving, as He intercedes for us, as He leads and guides us, as He teaches us, and influences us to emulate the character of Christ and exercise our spiritual gift. Ang ihag yung ginahimo is training us. Through our pastor teacher or through our teacher, pinaghatag magpamaagi si Pablo, you have to find that pastor teacher or teacher who will be used by the Lord to be His mouthpiece. But at the end of the day, the authority doesn't come from that communicator. Di natin din kuha ang idea. When Peter was inspired by the Lord Jesus Christ before He ascended to the heavenlies, kapila katatlo yung reminded si Peter ni Jesus Christ, Peter, do you love me more than this? Ang siling dito, yes Lord, I know, you know that I love you. Siling ni Jesus Christ, you feed my lamb. So kita tanan, okay? Lamb kita sa Ginoo. Kita tanan, sheep sa Ginoo. Anong ganito sa Holy Spirit nga rindahan? Rindahan, when you say rindahan, itay mga ato na freedom. Kinabi tayo freedom. Pero kung ang kanang freedom, nabutanan na siya of mind with Jesus Christ, ang connecting link with our existence is our conscience. Tungod kayo natin konsensya, ang trabaho sa Holy Spirit is, ipaano lang sa imo i-remind lang sa imo ang word. Na-remember niyo ang iyong ipaminawan itong Sunday. Nagahambay na siya na kung diin man kita dalon sa Ginoo, wherever we are in our geographical location, ang ginatanaw natin ang geographical way. So that whenever we are, it could be in Cebu, it could be in Davao City, it could be in Tacloban, wherever you are, na ay connecting link ang Holy Spirit right in our conscience. Tungod kay nasabta na to ang iyahang training. Again, our master teacher is the Holy Spirit. Dili ang magtutudlo. That's why let me say this. Especially ang nasa ato ang pikas na yun. Walay katungod ang magtutudlo na tao nga mamantay sa iyang karnero. Katungod na siya sa Ginoo. Dili na ko katungod ang mubantay sa kung kinsa man ang nagapaminaw sa akwa, as I am dispatched by the Lord. My only task is to study the Word
So that when I have the chance to teach, tudod lang pulong sa Ginoo. And then pasag ka lang kung Roque, ang balaan na espiritu sa kinabuhi sa isang Kristohano ang mag-remind sa iyang conscience. Because again, Christianity, aside from application of the practical understanding of the mind of Christ, Christianity is an intimate fellowship with God the Father, the Son, the Holy Spirit. Ano ang connecting link? The Word. So, importante nga ma-realize din sa mga believer ang inyong mga pamaagi. So, number 1, pistio, 2, pistikos, number 3, pistis, number 4, pistos, and then number 5, pistoo. Questions so far? Basta may questions. Naintindihan na? So again, importante ang pag-decode. Kasi hindi na siya dayon, kaya nabasa mo ang word nila ng faith is pagtuo dayon. Dapat iibahin din sa estudyante kaya para na clear ang iya na pagkuha sa instruction. You know why? Look at the slides. Kaya kung klaro ang inyong pag-intindi sa pulong sa Ginoo, amo na siya matabo. Faith there, in Hebrews chapter 11 verse 1, kaya hambal dira si Pablo, faith is the substance of things that are not seen. Okay? So faith there, things that are not seen are the following. Ang duties, hindi mo na siya nimo makita kung wala pa nimo din-execute. Ang commands, ang turuki, hindi mo na siya mag-manifest kung wala pa din-execute sa tao. Kung wala kinahanglan siya natunan. So faith there, the word faith, this is actually from the Greek word pistis. Ano itong word na pistis? Ang word na pistis. Yeah, that's noun and it's BDRS. Kaganong BDRS? Bible doctrine that's resident in our soul. So kung mahinumduman itong Sunday, mayroon kita sa ginhimo nga diagram. Ang human spirit is indwelt by the Holy Spirit. Ang ginahimo sa Holy Spirit, kung positibo kita sa pagpamati sa pulong sang Ginoo, faith, pagtulunan, comes from hearing, and hearing by the Word of God. Kung nagpamati kita, kwao sa Holy Spirit, ibutang niya sa iyong mga intellect. Ikaw karoon na magbansay, patingihan ko ba lang hindi. Just like this, kung ditulan natin ang inyong word, kaya naparealize natin sa ating nga subong na if in case you're going to interpret the scriptures, you have to take the word and study it from the time that it was written. So kung ikaw nagpamati, nag-take effect na ang ginambal ni Pablo, ang pagtulong na nag-umpisa sa inyong pagpamati. Kag pagpamati, wala sa ibang kundi pulong sa Ginoo. Sa panahon na nagpamati kita, isunod sa Holy Spirit sa ato na intellect, are you going to accept this to be true? Or mabalik ihapon ka sa ato ang pagsabot? It's our choice. Pero kung gin-embrace na natin siya, pag nagsiling kita na, I believe it to be true. BAM! Natugangan ang imo nga portfolio. When I say portfolio, you have the asset that goes with you throughout all eternity. Ano ang asset? Kung diri sa atin, kung mayroon ka sa negosyo, kwarta, cash in bank, cash on hand, you have your equipments, you have your facilities, you have your tools, you have your people assets. Sa spiritual understanding, dahil ang atong asset, wala sa ibang kundi mind lang ni Jesus Christ. Nagbutan ko saan lang. Mind gave, hindi lang. Mind gave ni Jesus Christ. Okay? So, things that are not seen, hindi pala siya evident kung wala execute. What are our duties, our commands, the statutes, and the laws? Isa-isaw natin na siya kung naaga para hindi kita siling ignorante sa sining mga butang. Kay ginkumen sa Ginoo si Abraham tungod sining apat. Kag amo man kita i-relate naton ang kinabuhi ni Abraham sa aton man kinabuhi subong. Now these are the things why we have the hope for in glory. Kung naghambal dito si Paul sa Hebrews chapter 11 verse 1, things that are not seen of things that we hope for, that provides exaltation in glory. Nga naghambal kita sa glory or exaltation in glory, because when we will be there at the Bema judgment, i-present kita ang pinibig ni Jesus Christ. So ako si Jesus Christ, kandari,
itap niya yung maba, this is my son. Yun yung son. Kaya wala dito sa gender na babae. In whom I am well pleased. And you will be presented amongst the thousands and 10,000s of the angels, also with the heroes of the faith in the Old Testament. That's why, kung magdiretso ka sa Hebrews chapter 12, verse 1, we have a cloud of witnesses. Sa kanon, meron kita sa cloud of witnesses. Ma-realize natin na siya pag-aral kita sa glory. Natuod din ang dinahambal sa Hebrew-hano na these are the things that gives us hope. Okay? Napawala na natin ng inyong idea. Hindi natin din kuha ang duties, commands, statutes, and laws. You go to Genesis chapter 26, verse 5. Kuha natin ang character sa isa ka-hero. Hero. And that is actually Abraham. Nabatian, is-share ko na ba sa inyo ang story, extra-biblical history, Jewish traditions, about kay Abraham? Mas pwede na ba sa inyo? Ang papagaling ni Abraham, ang iya ginahimo, may negosyo siya, kaya iya ginahimo, nagahimo mga idols. Did I share with you the story? Wala? Okay, sige. Istoryahan natin. This is not actually written sa Pentateuch, sa history, sa ginsulat ni Moses, but Jewish tradition, may ara sang nagsulat na historian, na ang papa ni Abraham was actually an idol maker. And from time to time, dinakonfront ni Abraham ang iyang papa. Paano ginagawa ba natin mo? Wala ko na yung kinabuhi. Pero si Abraham, during the time, Abraham pa siya, kapangitag siya kasi every time na magatanong siya sa mga langit, kaya magigilo ba? Because again, the heavens declares the glory of the Lord. So sa kada panahon na may alas isang chance, kinakonfront niya ng papa. Ano kasi ba ginagin mo? So what happened was, one day, negosyante, trader, siyempre gawas. So ang ginihimo, sa panahon na naglakas si Abraham, ang papa ni Abraham, ang ginihimo niya, kuha siya sang maso, ginpanglampusan niya ang mga gagmay ng mga statwa. Lampusan niya ito tanan. Pagkatapos sa ginampusan niya itong mga gagmay ng statwa, may araman sa dako ng statwa, ginpakapot niya ang maso sa dako ng statwa. Pagpuli ka sa kanyang papa, according to Jewish history, ginpamangkot niya si Abraham. Anong natabo? Nga nagkamusin ang hambal ni Abraham, pa, wala kung ka, nag-away sila. Ito kung kayo siya dako, hindi sila tanan. Ang confrontation sa iyang papa, wala na sila sa kinabuhi. Anong klaseng istorya na? Ang hambal ni Abraham sa iyong papa, then why are you worshiping them? Why are you worshiping them kung wala na siya sa kinabuhi them? And that's why God, in the life of Abraham, ang utong gitawag si Abraham, from the land of Ur, you leave your land, and I will show you the land that I promise you. Go to Genesis. Chapter 26. Genesis, chapter 26, verse 5. Keyword. Kita niyo ang keyword? Ang keyword, obey. Obey ha? Hindi ano yung pagbasahan diretso. You go to Ecclesiastes chapter 12. That's the keyword. Muna kinahanglan magtuon. Kasi kung hindi ka magtuon, kuhaan mo ang spiritual life, o himuon natin ang spiritual life, pinaagis ang aton nga kaalam. And ang aton na kaalam, sa tubangan sang Ginoo, that's actually filthy rags. Higko na siya matrapo, hindi na paggawa doon sa Ginoo. Ecclesiastes, bago kita magbalik dito sa 26 verse 5. Chapter 12, verse 13. Sige lang, pakibasa. The conclusion, when all has been heard. Kaya lang, conclusion ha? The conclusion! Amo ni siya. Sige, patayon. When all has been heard, is fear God and keep His commandments, because this applies to every person. Fear God, that's actually respect. How do we respect God? That's the word iyare.
Yari means to obey. Yari means reverence. Tanang kita mga ginikanan, tama? Ano yung nagbatsa ko natin kung may kita sa ginambal sa ato ng bata na ginsugo tapos wala nagpati? So God is showing us the example of what we are reading right now sa ato mismo nga kinabuhi. Para maintindihan nato na ilang word na obedience. You go to 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ano ginhambal ni Samuel kay King Saul? Sige daw, 1 Samuel chapter 15 verse 22. Sulatin lang sa inyo na notebooks para mayroon ka mo sa references. Ang ginahimong natin, ginatahin natin ang ginang word na obedience. 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Mo? Ako na lang mabasa para maximize natin ang time. In 1 Samuel chapter 15 verse 22, ang muna yung time naging badlong ni Samuel, si King Saul, sa instruction na ginhatag dito sa previous verses, chapter. And Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold," ano ba yan? To obey is better than sacrifice. Madamong sa mga Kristohanong subok, sakripisyo di siya, kinangan, magkato ko sa simbahan, magkato ko sa cottage prayer meeting, magkato ko sa prayer meeting, magkato ko sa program, kung anong ginambal na programa sa simbahan. But never have the knowledge of the mind of Christ. So sad. Kristohanon lang kung magkato sa simbahan. Pero pagwa, hindi ma-execute ang love, that's the abundance of the mind of Christ, joy, wala sang kalipay, tungkol kay wala sang abundance sa una-una ni Kristo, wala sang talinong, tungkol kay kung na lang siya, worry after worry after worry, wala siya sang peace, wala siya sang patience, wala siya sang kindness, wala sang goodness, wala gentleness, wala faithfulness, wala self-control, wala humility, and a compassionate heart. That's why, stress din natin yung word. Bisan ano pa nato na sakripisyo, kung maayo mo na siya na pamuhat, tungkol kay pamaagi na siya sang tao, kung wala siya na pattern dito sa gihambal na obedience through our duties, our commands, the statutes that we get, and the laws that we get from the mind of Christ, ila sa tanan. Bisan pa isa kakatuig na silimba na sakripisyo, ibis na nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, nagdato ka dito sa simbahan, nagsige ka lang kanta, at kung wala ka man nagtuon sa pulong sa Ginoo, sa atubangan sang Diyos, anti-bibig, that's actually filthy rags. I hope realization isa sa ating tanan, that's why importante din ang pagpungko, tuon, sa pulong sang Ginoo. So go back, Genesis. Balik kita sa ating verse. Morning natin na. Genesis, chapter 26, verse 5. Because Abraham obeyed my voice and kept my charge. That's actually duties. My commandments, my statutes, and my laws. Interestingly, may interesting part. Kabalo-balo ka mo, kita ni Pablo kay Abraham. Tungkol kinigisunan si Pablo, don't you know that we are like Abraham? You go to Galatians, chapter 3. So, mag-connect na siya sa subong. Galatians, it's my prayer that you write the verses para na ma-realize sa inyo ang pagpanudlog sa banal na Espiritu sa ato na tunga. Galatians, chapter 3, the last verse. Sige daw. Galatians. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants. Wow. Sa anong pamaagi? Sa espirituhanon na pamaagi. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth.
Kita niyo lang beauty? Kung na-capture natin ang kinaiya ni Abraham, kag kung gipuha natin to as a picture perfect na ato ang panulundon or atong ginasunod, we are Abraham's descendants. Heirs according to promise. Ang difference lang kay ang promise na ginhatag dito sa iya, physical. The land, the seeds, the Davidic covenant, and then the new covenant. Ang sa aton, spiritual blessings tanan. Blessed be the God and Father who has blessed us with all the spiritual blessings in the heavenly places. That's why we encourage so kamo that every time during at night, when you go out and then you can see the sky, kabay pa nga ma-appreciate natin niya siya. Masiling ka nga, Father, one of these days, when I will be at your presence, atuan din ako ng stars. Atuan din ako ng stars. Is because, kung si Jesus Christ, wala siya at ibibig na contain sa space and time. Nagabuli siya ihatag sa ato na privilege because we are politima citizen. We are heavenly citizens. Walang naging promise ang heaven sa ila. So, Old Testament heroes, wala. Sa aton talang lay down sa Ginoo. That's why, it's my prayer na makonsider natin ang beauty sa privileges na ginhatag sa Ginoo sa kada isa sa atin. Ano binimo natin? Yung patiman lang. Wala man to sa ritual na binimo si Abraham. Ang ritual, after na. Atong tuli, and then eventually, pag wala ni Moses, ginhatag sa ila ang 613 ka mga balaod. But in our time today, ipatihan natin si Jesus Christ, ang aton lang ginhimon, tuon. Memorize. Himo naton nga pagkaon ang pulong sa Ginoo. That's why even Job had to say, that's actually Job chapter 23 verse 12. Sabi niya, I have not departed from the commandments of thy lips. And you know what, Father? Ang imong mga pulong I have hidden in my heart more than my daily portion of food. That's Job chapter 23 verse 12. So kung binakaon na ito ang pulong sa Ginoo, we read the Word of God, it gives us empowerment, it gives us power, not by might, nor by power, but always by the Spirit. Because again, the Word of God that is used by the Holy Spirit, it is alive, it is powerful, it is sharper than any two-edged sword. It pierces even to the dividing asunder of the soul, kinatay kalag, and of the Spirit. So ma-identify natin, ma-discern natin, are we living in the life of the Spirit or are we living in the life of Adam sa body? Anong nakita, anong nasimutan, anong pamatian, anong natilawan, anong natandog. So, ma-discern na natin na siya. Now, tungkol stipulate din ha ang duties, commands, statutes, and laws. Ang maniintindihan natin sa sininaga. At the same time, kung nakita natin ang Galatians chapter 3, verse 29, that we are actually the same as of Abraham. We are Abraham's offspring in the Spirit. Okay? And heirs according to the promise. Intindihan natin ang ining mga duties. Ano ba ang ating mga duties? Okay na ka mo? I-reason ko na. Okay. So please, every time you see the word faith, ang ako yung hangin sa inyo ha, if you don't have the Strong's Greek and Hebrew dictionary, kaya kung may app mo sa Android, malapit ka mo sa akin, i-try natin na siya download. Kay ang ako na app sa akong cellphone, bisan pa offline, magamit ako. Wala ko'y data, magamit ako siya. So every time like, I had this opportunity to teach in Don Marcelino. Kagpagin hapoy ang pastor sa pamangkot. And ang pamangkot, the usual na naintindihan niya sa Cebuano at tinulungan. Imbis na mag-complicate ang issue, idala lang nato sa Greek. Ang meaning sa definition ni Ani, layo kayo sa definition, may mukhang nasaktan. Asa man ka mo palit.
Or asa man imo ang unsa man ang idea na imong paliton, ang imong gikarga karon carry over sa kung asa ka gikan na denomination or whatever na school or sa Greek language kay imong paminawan karon. It's your choice. Basta ako fear ko nga mao ni siya ang pag-interpret sa kanat nga word. Na-spare ko ang basis ang damo-damo na debate. Dali debate. So if you wanted to have the copy of that Greek and Hebrew Bible, try nato, tabangan nato na siya na ma-download ninyo sa inyong mga gadgets. Good morning pa. Morning, Hazel. So, katong bago lang nagkabot, it would be better to picturean ninyo kaya mo ni siya ang word na faith. Faith sa English, 5 kaklase, sa Griego mapinulungan. Morning pa. Good to see you. Okay na? Irisa na po. So again, dili akong idea. Pero it's not my philosophy, it's not my kaalam, but it is always ibutang dito ng credit sa pulong sa Diyos. Dili ni siya sa magtutudlo. Mauna na very, very dangerous kung nagapaminaw ta o pastor na magtutudlo. Samot na katong mga elokwente. Ito bang magbula-bula ang babang o Kristo? To the extent bang maalibig kayo ito magsimbang, ay mahal kayo pastor mag-istorya. Pero ang principle, circubalento. Pero Pastor, paano na po Check. kuan ba ang mga uban man gabi na kung mga taas o pagtuon sa Biblia nga wala nagagamit ng big words. Dili ko na nila ever ba napansin. Sige lang, trabaho man good sa Holy Spirit ang pag-convince. Kaya ilang pag-intindi sa Bible para sila lang sa Hebrews na atong ibasa sa 11:1. Sige, okay. Ang ilang paglantaw ang ilang katong Yes. number 1 Pistio, Pinood. trust o pag-tuon. Believe, please. Please. So ang ilang pa yung rason, hindi pag sila, siyempre kay si Abraham, father of faith si Abraham. Kasi kaintindi kay, dili po ng mga magtutuo or believers na nanang nag-tanaw po sa Greek Yes. So, lisod ba? Kaya mo yun naman na sila, ay, ano ato matulog? Mauna siya. Mauna siya Kuya Arnold, sorry for interjecting. Importante ang pagdoon sa angelic conflict. Because Satan is so very tricky. Kaya ginahypnotize niya ang majority sa mga Christians today. That's why, after dito na natin ang salvation, gintudlog sa inyo ang issue sa angelic conflict. Mo na ikaduha nga doktrina na dapat ibutang sa congregation. Kinasabta na to sa angelic conflict, it's mano-mano. One man, woman, in the middle of the angelic conflict, our freedom is the issue. Kita rin actually ang resolve ani. Kung dili siya, kung ay pagpugos. Pero kita, resolve ta. Kinakaintindi mo ta. O, ano pa din sila, ba, matangtang-as naman kayo yung mga pagpugos. Asang taga eh. Kaya dili gusto sa yawa na mag-level up ang atong understanding. Kasi kung Antibibing, kung mag-level up ang imong understanding, mapalitan sa Satan. Kaysa magkudani sa luyo tanan. Itago niya ang iyang personality sa religion, sa religiosity. Itago niya ang iyang account, pinaagi sa kaalam sa tao. And that's very, very dangerous. Mao na napasalamatan din nato sa ato ang Sunday School, ato ni gina-expose na pagtuon. Tingnan naman, let's realize this. Hindi naman ka madepensahan majority of your time. And that's really actually the issue. Pero kung may na-embed na una-una sa inyo tag-isa ka mong isip, you always have the capacity to defend. Makita pala ninyo karon pag tadugulan nato ng 1 Corinthians chapter 4 verse 1, paghambal niya nga stewards and servants. Kuwaon nato na sa Greek, ma-appreciate nato ang pulong sa Ginoo nga ang pagiging steward, mahimo ka na mag-share sa gospel. Paghambal nga servants,
you become a defender of the gospel. Makita natin ang issue. Pagkatunan natin ang Greek text. Siguro, Pastor, ng mga taas na hibalikan, Okay. pero wala sila nakatuon sa Greek Yeah. word. Amo nang makasiling sila. Yes. Kita, pasalamat kita kay Aray ikaw na natuto. Salamat sa Ginoo. Karong ilang gina-open sa association na may Greek. Subong lang na Napamapalaki. Oo. Amo ni natabo. I-illustrate ko sa inyo. Di nagluto ko sa pilit. Di galing na pilit. I-assume ninyo amo ni ang baso. Atong pilit, gibutan ko sa baso, din-amper tumayo. Nag-istorya ito siya sa panahon nga gintuon niya sa kung di man siya nagtuon. Kag sa panahon nga nabutan na ang pilit sa baso, ituan. Mayabo dili. Dili mayabo unless ikaw mismo lubiton mo. That's why importante ang pag-empty sa cup. Pag hindi trabaho sa magtutudlo ng tao, ang trabaho sa magtutudlo na tao is pa-realize lang sa nagapamatig sa iya. Pag sa end sa nagapaminaw, ama sa iya, ang pag-decide. Is he or is she going to empty her cup or his cup? Or, balik sa dito, dili ko na buhi. That's why, kailangan natin ang freedom is the issue. One man or woman in the middle of the angelic conflict, the battle is in the mind. Freedom is the issue. Kung hindi, ano magsige magpupugos sa inyo? It's your choice. Wala mang galing ang hilabot ang Ginoo kay Adan. Ako pa maghilabot sa inyo man. Unsa ko, Ginoo? Share mo lang. That's actually the issue. Share mo. Because God will always be at the convicting power to convince the person. It's not the pastor. Ginagamit ng gid ang ako ng mga bakba sa pagparealize sa suking tigpaminaw. Dili lang sa inyo din, kundi sa nagapaminaw sa atua sa pikas na broadcast. So again, realization that we are in the angelic conflict. Now, pag siling na duties, ay isa-isawan natin eh. These are actually our office. Ang ato na office, just like Abraham, ikuha natin sa Genesis chapter 26 verse 5 sa kanulang nagkabot. Ang muli ato na office, we are priests, we are ministers, we are ambassadors, we are students, we are an athlete, we are farmers, we are servants, we are stewards. Putang sa inyo po. PMA SACS. Kung commendable si Abraham sa Genesis chapter 26 verse 5, and then you learn your office of engagement sa Christian way of living, pag nasabta nato na, okay, we are priest. Ano ginobra sa priest? 1 Peter chapter 2 verse 5, we are all priests. Revelation chapter 1 verse 6, we are all priests. Anong ginahimo sa priest? Sige daw, anong ginahimo sa mga pari-uno dito sa temple? Sila ang nag-officiate sa ordinances. At the same time, may aral sila sa communication link dito sa ilang pag-engage sa spiritual undertakings. Communicating from the high priest, kato sa priest, kag-i-communicate sa tao. Tao, maagi sa priest, kato sa high priest, dahil sa Ginoo. But in our time today, si Jesus Christ ang ato na high priest. And, kung kaya siya ang ato na high priest, Kuya Arnold, direct sa ato na pag-communicate sa Ginoo. We are priests. Napan niyo ang text? 1 Peter chapter 2 verse 5, Revelation chapter 1 verse 6. Also, we are ministers. Pag siling na ministers, ano ang inyong agasa? Ano ang gift ta? Na-identify na ba nato na ito na gift? Pila na ba kita katuigan nag-sige kato sa simbahan? 10 years, 20 years, 25 years? But ang question is,
Kung ang inang things that are not seen comes from the duties, ano ang aton nga nakuha sa subject topic regarding isang gift? Pastor, teacher, evangelist, exhortation, teacher, helps, giving, leadership, administration, mercy or ministry, service. Ginukod ba natin sa ating mga prayer? Father, isang gila akong gift. Kaya kung seryoso kang nagapangayo isang imo na gift sa Ginoo, hindi kita mabilog sa kategory ng apat kapi. Pungko, pamati, pauli, pasabay. Pero kung naintindihan natin, i-incorporate natin sa ating prayer, Father, may you give me the revelation about my gift. 2015, I have been praying for this. Kasayang man sa akin, balik-balik dito sa akin ng magbutudlo. Tapos hindi ko ma-exercise ang aking gift. And sometime in 2018, hinay-hinay ginaribig sa Ginoo sa akin na decision. Kapag wala ka muna, every time I go to the places nga ako, gatudlo, may aras ang talipay kaysa ga-drive ko, ga-pauling, ga-hibig ko. You know, I have this joy. Na hindi mamakal sa pila, kaginto. You know why? Because I already knew my duties. I am a teacher. Sa ako na ministry. By the way, nag-message sa akin si Pastor Conde na andito doon naman sa San Fernando, Bukidnon, nag-hunger man sila sa aming presence to have a continuing studies. Please bring this in your prayers. So, kayo mga pastors kita dito maging istoryahan na subong na po na kung pala ilang ako na muna. Ay, nga di ay. But I don't get the glory. I don't get the credit. It's always para sa Ginoong dungog kag himaya. Anong effect sila sa aton? Kung ako din challenge sa inyo, iupod niyo ang inyo sa inyong prayer. Ano ba ang inyong gift? And then the Lord will start to reveal it to you. Halimbawa, sa helps, hindi ka kailangan na siling sweldo kita sa pag-include rin. Because yun na, muna yung mag-gift, makato ka rin may aras ang kalipay, mag-include ka, bisang wala sa mga nakakita sa iyo, bisang wala nabalaan sa congregation, kaya nagatanaw sa iyo ang Ginoo. Plus, tawagan sa Ginoo mga demons, nga ang ginimo sa tao, na walang ginimo. Again, so yung conflict yapon ng issue. So, minister, that's Romans, yan pa, tanawin ko kung ano ang verse. Romans chapter 12, verse 6 to 8. Sa ministry na siya, sa ministry. Romans chapter 12, verse 6 to 8. Sulat nyo lang sa inyong notebook. 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. Sulat nyo lang sa inyong notebook at taga-minister. And then Romans chapter 12, verse 28. So if you have the chance, matanaw ninyo mga scriptures, yung mga Bible later on, ma-revisit ninyo. That's 1 Corinthians chapter 12, verse 28. And then Ephesians chapter 4, verse 11. Kuha ninyo? Ephesians chapter 4, verse 11. So ang ilang mga texts, 20 kabilog na mga gets ang iyang i-discuss. Pero ang 10 din ha, those are temporary. Kaya natapos sa ni John ang Revelation sa 97 AD. So wala tayo kinahanglan na i-fulfill na office sa prophets, sa apostles, sa tongues, sa health, sa healings, sa miracles, word of wisdom, word of knowledge, faith, interpretation of tongues, and discerning of spirits. Natapos na siya tanan. Okay na? Proceed na? Question so far. So we are ministers. Next, letter A. We are ambassadors. That's 2 Corinthians chapter 5. Verse 20.
Sagutan sa inyo ang mga Bibles, sa inyong mga notebooks. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Therefore, we are ambassadors for Christ. Ginaistoryahan natin ang geographical will. When I say geographical will, wherever you are. Kung halimbawa, for 2 months, makato ka sa Davao, pangita ka sa kundiin nga congregation, and tip, pangita ang congregation nga nagatudlo sa dispensations. Dili itong congregation na gilingaw-lingaw rata sa body, kaya mausik na ata ang panahon. Dili man sa iyo na ginadaw na ito, but may instruction natin si Pablo. Ang instruction ni Pablo kay Timothy, ayaw dapit sa mga pagtulunan sa mga haka-haka, sa mga babae o sa mga genealogies. Apan, pagtuon sa kapaiguan. That's why kung tinatagan kita sa instruction, sa ato na geographical location, halimbawa, ara kita sa Davao, or ara kita sa Cebu, or wherever we are, find a congregation na ang pastor teacher na gatudlo dispensations. You know why? Kung nagabilong ka or kadto ka sulod ka sa congregation na nagatudlo og dispensations, every time you sit down, nagkakay kang kubalaan. Honestly, napay mga panahon na nagalingkod ko sa usa ka magtutudlo, daghan pa kay terminology, wala na ko na-encounter sa study That's why pakitaan ninyo ang magtutudlo kung asa man tada doon sa Ginoo na nagatudlo og dispensations. Okay? So we are ambassadors. Ito yung mga ilitan. Dili tanan nga mga sundalo, PMA SAPS. O dili tanan mga believers na kasabot ani. We are elites among the soldiers of Christ because we understood our duties. What else? We are students. 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Study to show thyself. Ang estudyante, gatuon mo ay. Kung ang gatuon man siya, hindi na kayo mag-pass sa exam. Paano na pag i-apply niya ng iyang nabalaan, hawod siya. It's the same thing. Ang Christian way of living, wala ito na natin sito na yung bago tamagin. Kaya natin ko sa hapon na may kuwaka siya. Kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, gi-define natin ang Christian way of living. Anong Christian way of living? Practical application of the mind of Christ. Ano lang yun? Kung wala kita nabalaan, ano nga ito i-apply? Kung magputok man ang gera, kung magputok man ang kung ano ang kalamidad, we always have the capacity to rest in the Lord. We become heroes of the faith. You know why? It's because ang ato nga sandigan, the righteous will run into the tower, the strong tower, and they will always be safe. The Word of God gives protection to His people. And somehow, He will lead us through in every circumstance. So kung may ari kita sa mga naintindihan na sa pulong sa Ginoo, we always have the capacity. Kaya nagtuon man kita. Idugang nyo na lang please ang Romans chapter 8 verse 16. Kaya ilang word na children, kato inyo ani kadali. Romans 8:16. Romans chapter 8 verse 16. You see the word children? Sige daw. Romans chapter 8 verse 16. The Spirit Himself testifies to our spirit that we are God's children. Alright. The word children there is actually from the Greek word teknon. And teknon means pupils. May aral sa mga believer today pero hindi pupil sa pulong sa Diyos. And those are the Christians nga masamit ni Arnold, matrick ni Satan. So again, we are students sa pulong sa Ginoo. So balikan natin. Ano itong letter P? Ang M? Alright. Ang A? Ang S? Alright. Ang A, athlete. Pag-athlete may aral ba sa athlete na sige kaon?
Kala ko sa mga bata ni Lasmi. Hindi mo na sila mapainom sa soft drinks. Bisa mo ka-entice. Kaya hindi sila gahambang sila ping-pong eh. Represent mo ang school, tapos hindi ka mag-disiplina sa kaunalingon. Kagabi, ikaw kami, soft drinks. Mula wag. It's because, pinainan sila sa coach na ayaw mong inom ng soft drinks. Because, magpaluya na siya sa inyo ha. Imbis nga active mo, kaya ba, ang ping-pong, agile ka dapat. Pina-active. Ano ginatudlo? Self-discipline. Ano ang bungas ng balaan ng Espiritu? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. That's self-discipline. Ano si JR? Tapusin ko lang yan, last na point. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Anong silbi ni Paul? 1 Corinthians chapter 9, baka nyo lang sa inyo na notebooks. Pasahan ko na lang silent na kamo. Ang balik Pablo, do you not know that in a race, nga pala siya dali sa lumba, all the runners run, meaning tanan ng mga atleta gadagan. Actually, before sila magdagan dito sa on your mark, let's set go, kung ano man na siya na course, nag-training man na sila. Okay? But only one receives the prize. So run that you may obtain it. 25. Every athlete exercises self-control, that's self-discipline in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Ato na pagkakuha dito sa himaya, sa Bema Judgment, the gold, the silver, and the precious stones. These are imperishable wreath. 26. So I do not run aimlessly, I do not box as one beating the air, but I discipline my body. Kung sa ako nakita, kung may nakita man ko, makapandol sa ako ang Kristohanong pagkinabuhi, bam! Patyo na ko na siya. Kung may nabatian man ko, makadistract sa ako ng spiritual walk with the Lord, bam! Patay na siya. Kung may araman ako sa natilawan ngayon hindi makahatag sa himaya sa Ginoo, bam! Patyo na siya. I have the decision. Don't tactile switch ha. I-on ko ba? I-off ko. I have to exercise self-discipline. Dili ang pastor ang mamantay sa inyo ha. Bahala mo sa inyo ang buhaton sa inyo ang kinabuhi. Kaya kung ang pastor, mahimo siyang mahimantayon, mas stress lang si pastor. Apil ko ka mas stress. Honestly. Pabayaan sa pastor teacher o sa membro ang iya na pastor. Kaya nga man, Romans 14:4, tanaw na ito na siya sa atin na lesson kay Papa Dan sa atin ng worship service. Di ba, remember? Sino gid ikaw na mag-judge sa servant sa iban? So wala tayong labdanay. Tungod kay, you are a sheep of Jesus Christ. Peter, shepherd by sheep. Wala siya naghambal nga, Peter, you shepherd your sheep. Hindi pa nahambal ni Jesus Christ sa sina. Peter, you feed. Wala siya gambal, your lamb. Kasi ni Jesus Christ, you feed my lamb. Ano gamito sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo nga nagsalop sa inyo na mula-mula. Na kung di man kita dalon sa geographical will sa Diyos, majensan man, makundi man, ma-exercise natin ang self-discipline. Palay natin. And keep it under, imagine, keep it under control because this body, ba remember natin? This body has the capacity to produce sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, division, dissension, envy, drunkenness, and party-party. Pag gawa sa ganyan na siya, pag mamugad na siya sa atong una-una, patay na katulad. And that's actually the issue about some Christian life. Okay? Lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Kung ibalik ko si Pablo sa trabaho sa unod, i-disqualify siya sa Ginoo sa gold, silver, and precious stones. Bisan pa, ano pa ang sakripisyo ninyo o kaya nagdala nato? Sacrifice. Ang bato ni Samuel, obedience is better than sacrifice. So it's my prayer that you keep coming back, get more. No Pepsi man, ask for more. Pepsi, ask for more. In the Lord, because again, nag-grow tayo in the Word, through the Word, and by the Word. Time is up. Salamat din sa ating panahon na nakahigaw sa pagpupo.
Mugo padayon sa pagtuod sa pulong sa Dios. Mapray kita. Salamat din naman sa higay yung ginhatag mo sa kada isa. Kami liwat sa opportunity na nagkataon sini nga aga. Tugod kay sumpayan mo pa ang hangin sa amin na ilong. Kung mayroon mo kami sa investment na dapat na mo yung una-unaon, ang investment dapat isipon na mayroon sa eternal value wala sa ibang hindi po sa Ginoo. Nag-resonate ang statement of Jesus Christ that indeed heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, salamat giliwat sa chance pa. Meron kami isang pribilehiyo na padayon sa pagpanday sa una-una ni Kristo sa aming pagbuhi. Subok, kagkaroon sa mga umaabot pang mga inaglaw. Offer namin sa inyong tanan as we prepare ourselves sa aming second worship service. Dumog at himaya sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Good morning!